Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 1A, na ipaliliwanag na ang pagpapaunlad ng sarili batay sa katangian ng pagpapakatao para sa bayan ay makatutulong sa paggampan sa kanyang mga tungkulin para sa pagtupad ng kanyang misyon sa buhay na maglingkod. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Anong nais ipahiwatig nito? At bakit mahalagang paunlarin natin ang ating sarili? Bago tayo magpatuloy, pagnilayan muna natin ang tanong na ito. Bakit ka nabubuhay? Ano sa tingin mo ang misyon mo sa mundong ito? Ang mga katangian ng pagpapakatao ayon kay Max Scheler ay ang mga sumusunod, umiiral na nagmamahal, may kamalayan sa sarili, at may kakayahang kumuha ng buod o esensya ng umiiral. Bilang mga tao, hindi pa tayo buo. Ang totoo, marami pa tayong gustong mangyari sa buhay natin. Marami pa tayong mga pangarap. Tayo ay nasa patuloy na proseso ng pagbubuo ng ating pagkatao. Subalit paano nga ba tayo mabubuo? Isa sa mga paraan ay ang paunlarin natin ang ating sarili, partikular ang mga katangian ng pagpapakatao. Isa-isahin natin sa mga susunod na slide ang mga paraan kung paano mapaunlad ang mga katangiang ito. Pagpapaunlad sa katangian ng pagpapakataong umiiral na nagmamahal. Una, maging bukas sa pakikipagkapwa-tao at ipakita ang malasakit sa iba. Ang simpleng pagpapakita ng kabaitan sa iba ay may malaking epekto. Ang malasakit ay nagsisimula sa maliliit na bagay tulad ng pakikinig at pagbibigay ng suporta sa nangangailangan. Ikalawa, sanayin ang sarili sa mga gawaing makakatulong sa komunidad. Kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, hindi lang sila ang napapabuti, kundi pati tayo rin. Ang simpleng pakikilahok sa mga gawain sa barangay ay isang hakbang sa pagiging mas makatao at responsable sa ating lipunan. At ikatlo, maglaan ng oras upang ipakita ang pagpapahalaga sa pamilya, kaibigan, at kapwa. Hindi kailangang maging magarbo ang pagpapakita ng pagmamahal. Ang paglalaan ng oras at atensyon sa ating mahal sa buhay ay sapat upang ipadama ang ating pagmamalasakit at mapalalim ang ating koneksyon sa isa't isa. Narito naman ang ilang mga paraan ng pagpapaunlad ng kamalayan sa sarili. Una, magnilay o magmuni-muni upang lalong makilala ang sarili. Kapag naglalaan tayo ng oras sa pagninilay, mas nauunawaan natin ang ating mga iniisip at damdamin. Natutulungan tayong mas maunawaan ang ating layunin at direksyon sa buhay, kaya mas madali nating malaman kung ano ang dapat nating gawin. Ikalawa naman, humingi ng opinyon sa iba upang makita ang sarili mula sa ibang pananaw. Ang ating pananaw sa sarili ay minsan naiiba sa kung paano tayo nakikita ng iba. Ang pagtanggap ng puna ay nakakatulong upang mapabuti natin ang ating sarili at malaman kung paano pa natin mapapalakas ang ating mga kahinaan. At ikatlo, magtakda ng personal na layunin at subaybayan ang sariling pag-unlad. Mahalagang magkaroon ng malinaw na mithin sa buhay upang hindi tayo mawala sa landas. Ang pagsubaybay sa ating progreso ay nagpapaalala sa atin kung paano tayo lumalago bilang tao at kung paano natin mas matutupad ang ating mga pangarap. At ang pagpapaunlad ng kakayahang kumuha ng buod o esensya ng umiiral. Unang paraan, magbasa at magsaliksik upang palawakin ang pangunawa sa mundo. Ang kaalaman ay isang susi sa mas malalim na pag-unawa sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pananaliksik, mas nagiging bukas tayo sa iba't ibang pananaw at natututo tayong mag-isip ng mas malawak. Sunod na paraan, maging bukas sa iba't ibang pananaw at huwag agad humusga. Madalas, hindi natin agad nakikita ang kabuuan ng isang sitwasyon. Ang pagiging bukas sa opinyon ng iba ay tumutulong sa ating mas malalim na pangunawa at nagiging daan upang maiwasan ang maling pagpapasya. At pangatlong paraan, suriin ang mga pangyayari sa lipunan at pag-isipan ang kanilang mas malalim na kahulugan. Sa halip na husgahan agad ang isang isyu, mahalagang pag-isipan kung bakit ito nangyayari. Ang pag-unawa sa mga ugat ng problema ay unang hakbang sa paghahanap ng solusyon na makakabuti sa lahat. Bakit nga ba mahalagang paunlarin natin ang ating sariling mga katangian? Kung paunlarin natin ang ating sarili, paano ito makaapekto sa ating kakayahan na maglingkod sa kapwa? Ang pagpapaunlad ng mga katangian ng pagpapakatao sa ating sarili ay upang gamitin ito sa paglilingkod. Matagal na nating naririnig, hindi tayo nabubuhay para lang sa ating sarili. Sa ayaw natin o gusto, totoo ito. Habang nabubuhay tayo sa mundo, kailangan nating makibahagi at makipamuhay sa mga tao, at magiging mas makabuluhan ito kung atin silang paglilingkuran. Ang pagpapaunlad ng sarili ay para rin sa iba. Habang lumalago tayo bilang tao, mas nagiging epektibo rin tayo sa pagtulong sa iba. Ang mas mahusay na tao ay mas may kakayahang maglingkod. Kapag may malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo, mas nagiging maayos ang ating serbisyo sa kapwa. Ang ating pag-unlad ay ambag sa kaunlaran ng bayan.
Ang bawat hakbang sa pagpapabuti ng sarili ay isang hakbang din sa mas maunlad at mapayapang lipunan. Kaya, sikapin mong mapaunlad ang iyong sariling mga katangian bilang tao. Hindi lang ito para sa iyo, kundi para rin sa iyong kapwa. At dito po natatapos ang ating paksa para sa araw na ito. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa robot kong boses na ito. Pasensya na, paos lang talaga ako. Paalam.